Quezon, pauwi ng Albay. Taga Bicol po kasi ang nanay ko at nakipagkita kami doon sa mga kamag-anak. Pagbalik po namin nung Friday, kinabukasan naman pumunta kami ng San Rafael sa Bulacan. Doon naman po yung aking tatay at dinalaw din po namin yung kanyang mga kapatid at kaibigan. Napagmasid ko lang po na nanay ko po ay 81, ang tatay ko ay 79. Ako po yung caregiver nila sa loob ng isang linggo. Napagmasid ko lang po na sa haba po ng buhay natin, darating po tayo doon sa pagkakataon na lahat ng ating pinundar, lahat ng ating napagtagumpayan, lahat ng ating mga ari-arian, lahat ng ating mga katungkulan o karangalan, pag humarap ka na po sa dalawang bagay na ito, parang baliwala. Sakit at saka kamatayan. No? Darating po yung pagkakataon, kailangan nating mamili, sa garapon ba tayo o sa kahon, no? Habang kahapon po ay yung pinsan ng tatay ko ay tinawag na ng Diyos, dumalaw po kami at nakiramay, siya ay 80 years old, tapos napagkwentuhan lang namin ng pinsan ko, sabi niya, kung saan ililibing, kung saan, anong gagawin. Tapos sabi nga niya, maganda rin pala na pag-uusapan ng maaga. Alam ko medyo morbid, sabi niya, na dapat hindi natin pinag-uusapan yung mga bagay na yan, pero hindi mo rin alam, bibiglayin ka ng Diyos. Sabi niya, ako hindi na nakapagpaalam kay Inang. Yung mga kapatid ko yung kasama, ako may regrets. Kasi hindi na ako nakapagpaalam sa aking inang. Nagkukwentuhan po kami, hindi ko po kayo gustong palungkutin, dahil po, importante itong bagay na ito, na pagdating ng dalawang bagay na ito, karamdaman at kamatayan, tayong lahat ay pantay-pantay. Merong mayaman, mahirap, merong may pinag-aralan o kukonti lang, pero pagdating sa sakit, pagdating sa kamatayan, pare-pareho lang tayo. Ito pong unang pagbasa, sabi niya, saan mo ba ginagastos ang pera mo? Sana sa mahalagang bagay. Saan mo ba ginugugol ang iyong kayamanan? Tukoy ko lang po, na sa buhay natin, lalo sa ating mga Pilipino, anong pinaka-importante sa atin or sino ang pinaka-importante sa atin? Pamilya. Very important, sa atin, pamilya. So kung may paggugugulang ka ng iyong salapi, may paggugugulan ka ng iyong oras, paggugugulan ka ng iyong lakas, sulitin mo na. Sabi nung dalawang kaibigan ko, Father, maganda yan. Kasi nandiyan pa yung nanay at tatay mo, make more memories with them. Kasi hindi natin alam kung kailan din sila tatawagin ng Panginoon. Ako, wala na yung nanay at tatay ko. Buti ka pa. So yun po yung isang natukoy ko, Lahat tayo darating sa karamdaman o edad, pagkaedad, kahinaan, tapos kamatayan. So una, maganda natukoy mo na. Sino ba talaga ang pinaka-importante sa buhay mo? Yung darating yung panahon, wala kang regrets. So sabi sa unang pagbasa, yung kayamanan mo, yung salapi mo, gamitin mo sa pinaka-importanteng bagay. Bakit ka ba gumagastos sa walang kabuluhang bagay? Sabi sa unang pagbasa. Kung bakit mo ba inuubos ang iyong pera sa isang bagay na hindi naman kaaya-aya? Kaya kung meron kang oras, lakas, at saka kayamanan, gugulin mo. Make more memories with your family. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magkakasama-sama. Pag nandyan, nanineglect natin, pag wala na, meron tayong regrets sa buhay. Sa pangalawang pagbasa naman, anong tinutukoy sa atin ang pinakamahalagang bagay? Sabi ng sulat ni San Pablo, Romans chapter 8, walang sino mang makapaghihiwalay sa atin
sa pag-ibig ng Diyos? No? Kagutuman ba? Kahirapan? Giyera? No? O kamatayan? Hindi, sabi niya, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus. No, nothing can separate us from the love of God in Jesus Christ. So anong tinutukoy ng Panginoon? Sino ang pinakamahalaga na makilala mo sa oras, sa araw, sa panahong ito? Sabi niya, yung magliligtas sa iyo hanggang kabilang buhay, ang Panginoong Hesus. So kung meron kang oras, pera, kayamanan, gugulin mo para makilala mo ang tunay na kayamanan, ang tunay ng Panginoon. Siya na maghahatid sa iyo hanggang sa buhay na walang hanggan. Siya na tumalo ng kamatayan, siya na tumalo ng kadiliman. So sa harap ng sakit, hindi ka maihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Sa harap ng kamatayan, hindi ka mapapahiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Ito pong dalawang bagay na to, pinakamahalaga sa ating Pilipino, pamilya at Panginoong Hesus, pananampalataya. Kaya nga kayo nandito, di ba? Sana kasama nyo rin yung pamilya nyo. Yan po yung pangarap ko, Kahit pala pare, hindi mo rin mahikayat lahat ng pamilya mo na sumunod sa Panginoon. Mas mahirap pa nga, Kaya po, natukoy mo na ba? Natukoy mo na ba kung anong pinaka-importante sa buhay mo or sino ang pinaka-importante sa buhay mo? Yung buhay natin dito sa lupa, syempre pamilya. Tayo mga Pilipino, lahat gagawin para sa pamilya. Pero pagdating naman sa spiritual na buhay at sa pananampalataya, sa ating paglalakbay bilang mga anak ng Diyos, Panginoong Hesus. Walang makapaghihiwalay sa atin. Kaya makita nyo sa gospel, si Jesus nangangaral, si Jesus nagpapagaling, si Jesus nagpapakain. Anong sabi niya doon sa mga alagad? Huwag nyo na silang paalisin, kayo nang magbigay ng pagkain sa kanila. Makita nyo, ang Panginoong Hesus, inaalala tayo. Pagkain, pagalingin, at higit sa lahat, pananampalataya. So kung may pagugugulan ka ng pera, oras, lakas, gaano ba ang inilalaan mo para makilala si Kristo? Gaano rin ba katulad ng paglalaan mo ng oras, pera at lakas sa iyong pamilya, gaano rin ba karami, gaano rin ba kahalaga ang paniniwala mo kay Jesucristo na siyang maghahatid sa iyo sa buhay na walang hanggan? So matanong kita, Ako po, sa loob na isang taon, katulad nyo rin po, meron kaming vacation leave, 3 linggo sa loob na isang taon. Nilaan ko po, yung 1 linggo kasama yung nanay at tatay ko. Sabi ko sa Panginoon, minsan, naaawa po ako. Dumating po ako sa time, ito siguro yung tinatawag na vocational crisis, yung parang midlife. Dumating po ako sa pagkakataon, just a few years ago, sabi ko, Lord, okay na siguro. Nakapag-serve na naman ako. 12 years, siguro tama na, pamilya ko naman. Kasi yung nanay at tatay ko, mahirap pa rin. Sila, kailangan ng panahon, kailangan ng tulong. So minsan po, humingi ako ng mas mahabang leave para sikasuin sila. Pero dumating po ako doon sa point na sabi ko, baka Lord, pwede naman, pamilya ko naman. Kawawa naman ang nanay at tatay ko. Walang nag-aalaga, walang nag-aasikaso. Sa simbahan naman, marami namang iba. Pero ito po yung narinig ko sa Panginoon, na sabi, parang dito sa Ebanghelyo, sabi niya, look after my family and I will look after your family. Alagaan mo ang aking pamilya, akong bahala sa pamilya mo. So I really believe na the more we love Jesus, the more we will also love our family. Huwag nyo lang pong baliktarin na sobrang pagmamahal mo sa pamilya mo, wala ka ng oras sa Diyos. Baliktarin po natin.
Unahin mo ang Panginoon kasi the more you love Jesus, the more you will appreciate your family. No? Ang pamilya natin hanggang dito lang sa lupa. Yun po yung na-realize ko. Oo nga, no? Sabi ko, oh, sige, I will look after my family for 5 years, 10 years. After that, tinawag na sila ni Lord. Ano nang gagawin ko? Kaya sabi ng Panginoon sa akin, I really believe this, no? Look after my family, I will look after your family. So yun po yung pinangahawakan ko. Unahin mo ang Panginoong Diyos, siyang bahala sa pamilya mo.